Last Sunday, kung natatandaan nyo, sinimula natin yung pag-aaral sa 1 Corinthians 12. At nakita natin yung mga misconceptions o mga maling kaisipan pagdating sa iglesia at bakit nagkaroon ng napakaraming problema yung Corinthian church. At kahit ngayon, may mga ganun pa rin mga problema na experience sa mga iglesia. Di ba? Pero para mas maintindihan pa natin yon, tingnan natin yung Revelation chapter 17, verse number 5. Babasahin ko yung Revelation chapter 17. And notice, naka-highlight ang isang main point dito. Revelation 17:5, where it says, "And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth." Notice, lahat capitalize yun, yung bahaging yun, sapagkat may mahalaga na kailangan matutunan dito, yung tinatawag na Mystery Babylon. Ito daw yung maling relihiyon na sasakop sa maraming mga tao. In fact, pag binalikan natin ang kasaysayan nito, nagsimula ito sa Tower of Babel, sa Genesis chapter 11, verse number 4. Tingnan nyo, baliktad ito sa sinabi ng Diyos kay Adam at kay Eve na magpakarami kayo, kumalat sa buong lupain. Ang gusto nila, sa isang lugar lang sila. At ito yung nagsisimula yung kaisipan ng tao na ayaw sumunod sa Diyos. Diba sabi nila, dito na lang tayo, huwag tayong lumayo, maging dakila tayong bayan, tapos magpataas tayo. You know, as you would notice there, hindi necessarily sinasabi nila yan na magagawa silang napakataas na tore na aabot sa langit. Nung pinag-aralan nila yung mga remains noon at in history, it was more of like an observatory. Pag-aaralin nila yung kalangitan. At dyan lumabas, marahil daw, yung mga astrology. Okay? Iba kasi yung astronomy, pinag-aaralan mo yung mga bituin, yung science yun eh. Yung astrology, yung mga zodiac signs, dyan naglabasan yung mga paniniwalang mali. So, yun yung simula na ang tao nagre-rebelde na sa Diyos. At sabi sa verse number 9, ginulo ng Diyos yung kanilang mga wika para magkalat sa buong mundo. Ayaw yung sumunod, ako na magbabago. Kaya doon ang galing yung iba-ibang wika natin. Now, pero before that, pag binalikan natin ng chapter 10, may isang prominent person o isang taong naging sikat sa panahon yon na maaari daw may connection dito sa Tower of Babel. Sabi sa chapter 10, 8 and 9. Binanggit ang pangalan ni Nimrod at ang pagkabanggit sa kanya, he was a mighty man. Dakilang tao at hindi lang yun, mighty hunter. Magaling, mga. So, kung yun lang ang titingnan natin, pwede nating take literal. Magaling lang naman siya pala sa pangangaso. Pero may mas malalim na kahulugan to. Bakit? Kasi magiging napakagaling niyang leader sa tingin ng maraming tao. Sabi sa verse number 10. Tingnan nyo, the beginning of his kingdom, nagsimula, magkaroon siya ng kaharian. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging dakila, kinilala ng marami, nagkaroon siyang kaharian at namuno siya. In fact, may mga nagsasabi, sobra siyang tiningala ng marami. So, maaring instrumental siya sa pagkakatayo ng religion na palayo sa Diyos. In fact, yung mga Hudyo, pinaniniwalaan nila na yun yung panahon na nagre-rebelde siya sa Diyos. Bakit? Isipin nyo, kilala nyo si Josephus, who was a Jewish historian. Hindi siya Kristiyano, pero tinala niya sa mga unang panahon yung mga nangyayari sa bansa ng Israel at yung mga paniniwala ng kanyang mga kababayan. Ito ang sinulat ni Josephus, sabi niya, he also said he would be revenged on God if he should have a mind to drown the world again. For that he would build a tower too high for the waters to be able to reach, and that he would avenge himself on God for destroying their forefathers. Sinabi to ni Josephus, Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 4. Ibig sabihin, parang nagkaroon ng sama ng loob itong si Nimrod sa Diyos, namatay yung kanilang mga ninuno eh. Kaya magpapatayo ako ng mas mataas na tore para hindi na maabot na kahit anong baha. Rebelde na naman sa Diyos. Now, remember, Nimrod was the grandson of Ham. Nagkaroon ng 3 anak, of course, Noah, at si Ham, tandaan nyo,
yung kanyang lahi ay ika-curse. Hindi directly si Ham, pero tandaan nyo, nung nalasing si Noah, tama ang reaksyon ng dalawa niyang anak, si Shem at Japheth, tinakpan nila, hindi sila tumitingin sa ama niya. Itong si Ham, hindi niya ginawa yun. Kaya pwedeng doon nagsimula yung maling pagnanasa. Pero, ikinurse si Canaan na kanyang anak, at down the line, at marahil daw, doon nagsimula yung false system of religion. Pero tandaan nyo, nung sinabi ng Diyos na bibigyan ko kayo ng maraming lengguwahe para magkalat kayo, kasama nilang ikinalat yung kanilang maling paniniwala. So now, we have the background, bakit mahalaga ito, ikinonect natin from Revelation, Mystery, Babylon, at yung pinagsimula, hindi ba makikita yung connection? Babel, Babylon. Kasi Babel means confusion. Magkawig. So, simula sa panahon yun, nagkaroon na ng maraming iba't ibang paniniwala. Isang lesson makikita natin, lalo na, mahalaga sa panahon natin, hindi komo ang tao maging makapangyarihan o malakas, hindi ibig sabing tama ang relasyon niya sa Diyos. Kahit kinikilala ka pa ng ibang mga tao, hindi ibig sabihin na tama. Di ba, sa panahon natin, malapit naman eleksyon. Bakit gano'n na lang ang kapit ng mga tao sa posisyon? Talaga bang lahat gusto maglingkod sa Diyos at sa taong bayan? Ang sarili. Bakit hindi maipasa-pasa yung anti-dynasty bill? So many years na. Kasi sila rin may nagsabi nga, pinamana ng tatay niya sa kanya. Naging family business. Hindi para sa kapakanan ng bayan. See, yun. Sinasabi natin kung paano bumagsak si Nimrod, ang kanyang itinatag na kaharian at ang paniniwala, just like Assyria, Babylon, Persia, the Greeks, lahat yan, mga naging dakila, pero one day, dinestroy ng Diyos, ang kaharian lang Diyos ang magpapatuloy. Hindi kayang sirain ng kahit sino. Pero, meron ding, on the other side, may mga hindi naman ganung kadakila pagdating sa pagiging pinuno. Hindi sila kinikilala ng marami, pero sumunod sila sa Diyos. At pwedeng pinagpala sila ng Diyos. For example, like Noah, Abraham, Jacob, and the rest of the people of God. Kaya mamimili tayo, ano bang gusto natin? Yung kapangyarihan at pagiging pinuno kahit wala ang Diyos, o yung pagsunod sa Diyos at bahala na kayo, Panginoon, kung paano niyo kami gagamitin. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. So, doon nagsisimula at nagpapatuloy yung mga false religious beliefs hanggang sa panahon natin. And if you compare, kung ang church is a true bride of Christ, di ba, ang iglesia ang totoong kasintahan ng Panginoon at siya ang ikinakasal sa Panginoon as the bride, meron ding false bride, nagpapanggap. At ito yung tinatawag sa Revelation na harlot. Doon naglabasan ng iba't ibang mga maling paniniwala. And so, maintindihan natin, connecting it with our previous study, ba't ganun ang mga Corinthian Christians? Nagkagulo sila because dala-dala nila yung paniniwala ng sosyedad nila, yung society nila sa panahon. Imbis na sila maging magandang influence, sila ang na-influensyahan. At yun ang kinokorek ni Apostle Paul. So, pag pinunta natin yung pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 12, makikita nyo, bakit kailangang idiin ni Apostle Paul ang kahalagahan ng mga kaloob ng Diyos, the spiritual gifts that God has given them, at sa mga kaloob din ng Diyos sa ating ngayon, we will learn a lot from this. Tingnan nyo, ano yung concern ni Apostle Paul? Verse number 1. Sabi niya, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." So, sabi ni Apostle Paul, ayokong mangmang kayo pagdating sa mga kaloob ng Diyos. Bakit? Napakahalaga eh. In fact, dun nga daw pumapasok yung term agnostic. Ano ba ang agnostic? Yung agnostic, nasa gitna siya. Hindi siya Kristiyano na deboto at hindi naman siya atheist na hindi naniniwala sa Diyos. Basta, oo, may paniniwala ka pero para sa kanya, wala ka masyadong matututunan patungkol sa Diyos, basta kung ano lang yung nakikita natin, ito yung material world, ito yung mundo natin, hanggang dyan lang. Huwag mo nang sikapin pang matuto ng iba pa. Yun ang agnostic. At maraming tao ganyan, professing Christians, pero ang buhay, agnostic, nasa gitna. Hindi mo malaman kung totoong Kristiyanong mainit sa Diyos, hindi mo naman malaman
kung malamig. Basta nasa gitna. Sabi ni Paul, ayoko maging ganun kayo. Gusto ko maintindihan nyo bakit. Kung mahalaga yung spiritual na kaloob na binibigay ng Diyos, ibig sabihin, hindi pwede na magpatuloy ang iglesia pag walang mga kaloob ang Diyos sa kanyang mga anak na tinubos. Nakikita nyo ba yon? Kasi tayo, yung iglesia ng Panginoon, inilagay niya tayo, magkasama-sama, at gagamitin ng Panginoon para magpatuloy ang kanyang gawain. So that's why this is the importance of our study. At nakita natin, sa una nating pasimula, kinokopya ni Satanas ang mga kaloob na bigay ng Diyos. Kaya rin niyang mandaya Kaya nga maraming naloloko Sa itsura, mukhang magaling naman magturo, mukhang maraming alam, pero hindi totoong kilala ang Diyos. Akala mo, yung mga tao napapalapit, yung pala napapalayo sa Diyos. Ayaw ni Apostle Paul ang mga Kristiyano sa panahon yun, at kahit sa panahon natin, maging ignorante o walang alam pagdating sa mga bagay na ito. At kailangan maintindihan natin, sa panahon nila, sa kanilang hindi pagkaalam sa mga bagay na ito, imbis na magkaisa ang iglesia, at yun ang gusto ng Panginoon, kaya nga ginamit yung illustration ng katawan, pwede ba namang labanan ba? Diba? Nung paa, yung mata, iisang katawan yan. Ganun tayo. We are one in the Lord. Hindi tayo magkakaaway, mga kapatid. Ganun na nangyari sa Corinth. Imbis na sila magkaisa, they were splitting. Nagkakahati-hati. Kaya, pinapaalalahanan sila ni Apostle Paul. At tayo rin papaalalahanan tayo. Ang puso ba natin ay nasa tamang lugar? Okay? Ang ginamit na salita dito, and let's go to the definition of terms, yung spiritual is a term in Greek, pneumatikon. Doon galing yung English term nating pneumonia. Di ba? Sa Greek kasi, hindi sinasilent ang P. So we pronounce it sa pneuma, which means spirit, or air, or wind. Dito, ang ginamit na term, pneumatikon, at ang ibig sabihin ng salitang yon, characterized or controlled by the Spirit. Ibig sabihin, ang mga kaloob na bigay ng Diyos, galing sa Spirito ng Diyos at siya rin ang nagkokontrol, gumagamit. Hindi po pwede gagamitin natin yung spiritual gift sa sarili nating lakas. Nakita nyo? Bakit ayaw ng Diyos na gumagawa ng mga gawaing spiritual, pero ayon sa laman, hindi nalulugod ang Diyos? Now, bakit mahalaga yung pagkakaiba? Ang tawag dyan sa verse number 4, diversities of gifts. Yung salitang pneumatikos, 26 times daw ginamit sa New Testament, at 25 doon sa pagkagamit na yon, ito ay tumutukoy sa paggamit ng banal na spirito, siya ang may control. Isang beses ginamit ang term nito kay Satan in Ephesians 6:12. Ginagaya niya, dinadaya niya. Pero just by the definition itself, marami tayong matututunan sa spiritual gift, yung mga kaloob na galing sa Diyos. Tandaan nyo, last time sinabi ko, ang spiritual na kaloob ng Diyos binibigay sa mga totoong Kristiyano. Ipinanganak na muli. Wala ito sa mga unbelievers, yung mga hindi Kristiyano. Iba yung natural na talento kumpara sa spiritual na kaloob. Dapat malinawan natin yan. Sabi ko nga last time, kung magaling kang kumanta, pwedeng bigay sa iyo ng Diyos yan, o magaling ka magturo. Pero hindi ibig sabihin na spiritual gift na yan. Pwedeng ma-transform na magkaroon ka ng gift of encouragement. O kaya, yung sinasabi sa Bible na gift din ng pastors, ng mga teachers, magturo naman ng salita ng Diyos. That's the spiritual gift. Una, binanggit natin, kailangan ng spiritual gift dahil nga galing sa Diyos, kontrolado ng spirito. Pangalawa, dahil nga gifts ang ginamit, yung salitang gift in the Greek is charisma. Iba ito sa naiisip natin, oy, may charisma siya, magaling siya sa makihalubi. Hindi ganon. Ang charisma, alam natin yan, grace. Biyaya. Hindi mo pinagsisikapan, hindi mo pinipilit, binibigay sa ng Diyos. Kaya napakasarap kapag malapit ka sa Panginoon at tinuturuan ka ng Diyos, Lord, salamat for giving me. At least, ang isang Kristiyano may isang kaloob, pwedeng mas higit pa. Masarap matutunan at masarap, Lord, gamitin niyo ako at ang spiritual gift na ibinigay niyo. Masarap yun. Hindi mo ngayon kukunin yung hindi para sa'yo. Hindi ka maiinggit sa iba. Ba't siyang galing-galing niya dito? Hindi yun ang binigay ng Diyos. So, nakakapagpalaya sa atin. Pangatlo, yung salitang ginamit dito is the word administrations. Ito daw ang Greek word diakonia.
Diyan ang galing yung salitang deacon, which means to serve. Ibig sabihin, ang mga spiritual na kaloob ginagamit para ipaglingkod sa Diyos at sa mga anak ng Diyos at sa ibang tao. Hindi mo sinasarili, kaya nga binigay eh. And then, the fourth one, sa verse 6, ginamit yung salitang operations. At ang Greek word dito is energeo. Mahulaan niya na, anong English word natin dyan? Energy. Yung kalakasan galing sa Diyos. It is, the spiritual gifts are energized by God. Alam mo, kapag yung lakas mo galing sa Diyos, kaysa sa lakas na pinipilit mo sa sarili. Kailangan ang Diyos ang magbigay. So, in summary, yung spiritual gifts, controlled by the Holy Spirit, given by the grace of God, it is used to serve the body and empowered by the Lord. Tanong, gaano tayo kapuspos ng Espiritu para lumalalim sa pagkakilala sa Diyos at handang-handa tayo magpagamit sa Diyos using the spiritual gifts na binigay niya sa atin? Mahalaga to. Kaya, ang kailangan dito, yung talagang pag-unawa na nanggagaling sa Diyos. Sabi niya, I would not have you ignorant. Ginagamit ni Apostle Paul yung term na to kapag sobrang halaga nung kanyang gustong sabihin. For example, 1 Thessalonians 4:13, sabi niya, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them who are asleep. And then, binanggit din niya ito sa Romans 11:25. Sabi niya, now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, that I might have some fruit among you also, even as among the other Gentiles. Gusto kong malaman nyo, huwag niyong isipin na hindi ko gustong pumunta. Gustong-gusto ko para may bahagi ako sa inyo, kaya lang may mga pagkakataong hindi niloloob ng Diyos. Pinapaalam niya yung kanyang damdamin. And in this case, ayaw niya na manatili silang ignorante o walang alam pagdating sa spiritual na kaloob. Bakit? Again, hindi tayo magmamature as Christians kung hindi natin nakikilala ang Diyos na malalim at hindi tayo nagpapagamit sa Kanya at hindi natin alam ang ating spiritual gifts. And then, dahil nga ginagaya, kinokopya ng kaaway, ang daming kalituhan. So, napakahalaga. I hope na ilalatag natin yung kahalagaan ng ating pag-aaral. As we continue on this study, sana maintindihan natin, ang plano ng Panginoon, magliwanag tayo kasi sa mundo eh. Remember, Matthew chapter 5, verses 13 to 14, sinabi ng Panginoon na tayo daw ay liwanag ng mundo. At kung paano yung liwanag, hindi tinatago. Meron ba namang nagsindi ng liwanag, gusto mo nakatago? No, gusto mo kumalat yan eh. Ganon din daw. Una, referring to the apostles, of course. And then ngayon, sa panahon natin, tayo rin ang Panginoon, ang totoong liwanag. Pero pag nasa atin siya, yung buhay natin, magliliwanag sa iba. Lalo na sa madalim na mundong ito na ayaw sa Diyos. Kailangan nakikita nila ang Panginoon sa buhay natin. At matatandaan nyo rin kung papaanong gusto ng Panginoon na maging representative tayo. Alam niyo yung verse na yan, 2 Corinthians 5:20. 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 20. Pansinin niyo yung sinabi, mga sugo. Ang term sa English, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Naramdaman niyo yung force nun? Ang ambassador, representative siya ng bansa na nagpadala sa kanya. Kung ano yung polisiya ng bansa, dapat yun din ang kanyang polisiya. Hindi pwedeng magsarili. Ito gusto ko mangyari. Hindi yun yung sabi ng mga leaders mo sa bansa mo eh. Representative ka. As Christians, we are representatives of the Lord Jesus Christ. At ang sabi, kapag nagsasalita tayo sa tao, parang ang Panginoong Jesucristo nagsasalita. Kaya sabi niya, nakikiusap kami sa inyo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Alam nyo, pag na-realize natin, representative tayo ng Panginoong Jesucristo, mag-iingat tayo sa buhay na meron tayo. Eh, hindi na natin to buhay eh. Kanya to eh. At siya na nang nanahan sa atin. So Lord, ano bang gusto niyong gawin sa buhay na ito? Gamitin niyo po ako. Hindi yung decide tayo ng decide without even consulting our Lord. Nakakalugod pa ba sa inyo, Panginoon, yung mga pinagagagawa ko sa buhay ko? We are ambassadors of Christ. May nagsabi nga, di ba?
Maraming mga tao walang Biblia physically. Pero tayo daw, sabi ni Apostle Peter, mga bukas na Biblia. Tayo mga sulat ng Diyos sa mundo. Hindi mo nila mabasa yung Biblia. Pero kapag may nakita silang ginawa ng Diyos, oo nga, no, may kaibahan sa taong ito. Pero dapat ituturo natin sila sa Panginoon or else baka kunin natin yung kalwalatian. We are ambassadors of the Lord Jesus Christ. At sabi, 1 Peter 2:11, naglalakbay lang tayo sa mundo. Sapagkat ang totoong citizenship natin sa langit, Philippians 3:20. Ibig sabihin, kung alam natin ang buhay natin ay napakaikli, gusto mo bang sayangin sa mga bagay na ito sa mundo? And then after everything, Lord, ito po yung mga seashells na pinaghirapan ko nung retirement ko. Di ba ganun ang sabi ni John Piper? May mga iba daw ang imagination sa retirement. Basta nasa dagat ako, magko-collect ng seashells. Pagharap sa Diyos, Lord, ito na yung mga para yatang may mali at napakalaking mali. But it begins now. How do we plan our future? How do we plan our family? Yung magagagawin. It begins dun sa relasyon natin sa Diyos at pagkaisip na, Lord, gusto namin na kayo ang matanyag. Kahit ano pa yan. Ano mang larangan tayo tinawag ng Diyos, pwede tayong magliwanag sapagkat dumadaan lang tayo sa mundo. Kita nyo, with a proper mindset, maiisip natin, totoo no, gusto ng Panginoon, matanyag siya at gagamitin niya tayo para doon. Masyado ng maraming mga sikat na mga sinasabing mangangaral o Kristiyano na nagtuturo ng mali at naging sikat sila sa mali. Kaya, pag ikinonect natin, may isang bagay na gusto ang Panginoon sa atin. Ephesians chapter 4, verse number 13. Ang main goal, para daw tayo ay lumago sa pagkakaisa sa pananampalataya, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Talaga namang bawat isa sa atin lalong lumalago sa pagkakilala sa Panginoon unto a perfect man or a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tandaan nyo, we can never make ourselves as the standard. Kung meron tayong batayan, ang Panginoong Jesucristo yon. Bakit? Pag tayo nagbatayan sa isa't isa, sabi nga, again, si Apostle Paul, ang mga nagko-compare daw sa isa't isa, hindi wise. Ibig sabihin, mangmang. Bakit? Pag nagkumpara ka, palagi na lang may mas mataas sa'yo. O palaging may mas mababa. No, ang comparison dapat sa Panginoon. And that's God's design for the church to be brought into Christ-likeness, maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. And we are growing, hopefully, day by day, from glory to glory. Binabago tayo ng Panginoon. Asarap nun. Alam natin, marami tayong mga kahinaan, marami tayong kakulangan, pero kapag nakita natin ang kadakilaan ng Panginoon, yun ang mahalaga. Binabago niya tayo, tinuturuan niya tayo. And so, that's the reason why nagkaloob ang Diyos ng mga spiritual na handog. Andiyan ang mga apostles, prophets, evangelists, teachers. Magkadugtong daw yon, yung mga teachers and pastors. Kasi gift talaga ng pastor na magturo ng salita ng Diyos. Why? Para lumago ang mga mananampalataya, para maging matatag ang ministeryo ng iglesia. That's the goal. Kaya, una naisip ko tuloy, is that our desire? Na lumago tayo first of all, ang ating family sa Panginoon, and then the church, para maluwalhati ang Panginoon? Kung ganon, huwag na tayong makadagdag doon sa point na tayong humihila pababa sa iba. Huwag na tayong dumagdag sa panahon na parang tayong nagbibigay ng pagkakahati-hati. May mga bagay, of course, we can never be 100% in agreement with. Okay lang yun. Because we're different people. Pero isang bagay, kapag tayo nasa Panginoon, the Holy Spirit will unify us. May iba man tayong ideas, kaisipan, we can still love each other in the Lord. And that's what the Lord would use for us to be the salt and light of the world. Tandaan nyo, the world will know that you are my disciples if you have love one for another. Pag wala yung pag-ibig at wala yung desire to honor God, hindi tayo makikipag-isa sa iba. Hindi natin gustong maparangalan ng Diyos. Basta ako, nagsasarili ko. Walang Lone Ranger Christian. Tandaan nyo.
We have been saved to become a part of His body, to honor and magnify God. In fact, kung sa term lang na Christian, tagasunod tayo ni Kristo. At hindi lang tayo tagasunod, literally, nung sinabing ambassadors, parang tayo ang Panginoong Jesucristo in this world. Yun eh. At yung iglesia dapat nakikita din ang Panginoong Jesucristo. Again, sabi ko nga, napakaraming simbahan, pero hindi lahat talagang ang naipapahayag at ang nadadakila ang Panginoon. Maraming worldly churches. Sabi natin, di ba, yung mundo nagiging churchy, religious eh. Pero hindi ibig sabihin gusto ng Diyos. Or yung church nagiging worldly. Ginagaya yung pattern ng world eh. Hindi ba meron tayong Biblia para sundin? So, kung katawan tayo ng Panginoong Jesucristo, sana makita natin, yun pala ang design ng Panginoon to represent Him to the world. Kaya, ganito eh. Ang pananahan ng Panginoon sa atin, each individual, bawat isa, mananahan ng Panginoon. It's a personal relationship. Hindi pwedeng lahat na lang tayo, o kaya isang grupo, kailangan personal, pinanganak ng muli. Ipinanganak na ba muli? Hindi pwedeng sama-sama ka lang eh. Personal. Pero, kasama din yun, later on, makikita natin, kapag totoong kumilos ang Diyos, gagawin kanyang kabahagi. Ang reminder sa Romans 8:9, Romans 8:9, tingnan yung second part. Sabi doon, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Pag wala daw sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo sa Kanya. Pakaliwanag. Either you are in Christ at ang Espiritu nasa iyo, o wala ka sa Kanya. Walang gitna. Tayo ba lahat talagang na kay Kristo na at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin? Kung ganon, hindi na tayo mabubuhay para sa sarili natin. You should memorize this verse kung hindi nyo pa memorize, Galatians 2:20. Wow, napakagandang realization. I am crucified with Christ. Namatay na yung dating ako eh. But nevertheless, I live. Pero nabubuhay ako, hindi dahil sa dati kong sarili. Sabi niya, yet not I, but Christ liveth in me. Siya na yung nabubuhay sa akin eh. Kaya, sabi niya, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung nabubuhay ako ngayon, dahil kay Kristo. Diba? Favorite verse ko yung Philippians 1, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang, hindi na ako yan. Napakalaking pagbabago sa ordinaryong tao na nakikita ngayon na ang buhay nila para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga desires. No. Hindi ganun. So individually, kikilos ang Diyos, and then, dahil kabahagi tayo ng kanyang iglesia, pagsasama-samahin tayo ng Panginoon. Sapagkat katawan niya tayo eh. Ephesians 2:22. Sabi, binibuild tayo together eh. Ibig sabihin, pinapatatag tayo ng Panginoon magkakasama for a dwelling place of God in the Spirit. Pinananahanan tayo ng Panginoon as His body, magkakasama a dwelling place of God. Sa atin na nananahan ng Panginoon, individually and as a church. Kaya napakasarap, every time we would be together, we would always experience the presence of God. Yan ang panalangin natin. Diba? Hindi lang yung mga personal concerns natin. Of course, we have many. Pero once we come to worship, let's pray for yung gagamitin ng Panginoon lahat ng aspect. Tagatugtog, yung magpapakanta, yung magtuturo ng Sunday school, yung mga dadalo, yung mga ngaral ng salita ng Diyos, lahat. Why? Because we become concerned of one another. Yun ang concept ng pagiging katawan. And so, kung tatanungin natin, ano ba yung pinakasimpleng paliwanag? Papaano pinapakilala ng Panginoon ng kanyang sarili and how does He reproduce Himself? Sa kanyang spirito. Okay? At sa pagkilos niya. Ephesians 4:7. Again, speaking to the believer. Kasi ang Ephesian church, ang sinusulatan ni Apostle Paul, bawat isa
ng mga anak ng Diyos, pinagkalooban ng biyaya ayon sa sukat, the measure of the gift of Christ. Kaya huwag tayong magtataka bakit may ilan, ito lang ang sukat na binigay sa kanya. We should be happy. Parang yung binigyan ng, di ba, yung parable of the talents. Binigyan ng isa, huwag kang mahingkit, buti nga binigyan ka eh. So, bawat isa meron, masaya ka sa binigay. Kasi yun ang alam ng Diyos na gagamitin mo para sa Kanya. Yung iba, binigyan ng more. And we should be thankful and responsible. Ang issue, hindi gaano karami. Ang issue, paano natin gustong gamitin. Diba? Tandaan nyo yung nauna, na binigyan ng mas marami, good and faithful servant, kasi ginamit nila wisely. Yung natitira na isa, ibinaon sa lupa. So whatever it is, we must make sure, Lord, I want to honor you in this. Sapagkat sa inyo galing ang buhay ko, ang anumang kaloob na meron ako, I want to honor you in this. And if you are doing that, kahit na tagumpayan, hindi nakikita niyo ba, you have the gift of giving, you have the gift of encouragement, you witness to someone, hindi nalaman ng iba, God is pleased and glorified. Doon, pinapamalas yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? And siguro, tutuloy ka na rin, Ephesians 4:8 before I end this part. Ephesians 4:8. Si Brother PJ, if you could read. Ephesians 4:8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ganda na itong talata. Pag inanalyze mo itong talatang to, ito is a quotation from Psalm 68:18. Sa English, basahin ko, "Wherefore he saith, when he ascended upon high, he led captivity captive and gave gifts unto men." Ang illustration nun from Psalm 68, pagkapanalo nila eh. At ito, pinapakita ang pagkapanalo ng Panginoong Jesucristo when He died on the cross and then He resurrected. Yun ang kanyang pagwawagi laban sa kamatayan, laban sa kaaway, sa kasalanan. At sabi nung kasama nung kanyang pagwawagi, alam niyo naman sa labanan, may tinatawag na spoils. Yung sasamsamin mo galing sa kaaway. At yun, mula sa pagkabihag natin sa kaaway at sa kasalanan, sa kadiliman, kinuha tayo ng Diyos para maging sa Kanya. At yun ang patunay ng Kanyang tagumpay. May mga tinubos ang Panginoon. Yun. So makikita nyo, napakasarap na isipin, salamat Panginoon. Isinama nyo ko doon, pwedeng patuloy pa rin ako gaya ng karamihan, mapapahamak. Pero hindi. Ngayon, sa inyo na ako. Gusto mo pa bang sayangin ang buhay mo pag ganon? Siyempre hindi. Sana, may natututunan tayo sa pag-aaral natin at i-encourage tayo ng Panginoon na mas maging desirous yung pagnanais natin higit pa sa Kanya, sa Kanyang salita, sa pananalangin, sa pagkaalam at paggamit ng mga kaloob niya para sa kalwalhatian ng Diyos at ikatatatag ng Kanyang iglesia hanggang kunin tayo ng Panginoon.